Paano magpakana ng ating mga certification tulad po ng Certificate of Employment, Training Certificate, yung ano man pong certification na gusto po nating ipa-apostil, kailangan po natin yan mga kabayan ipakana. Okay? So dito sa video na to, ituturo ko po sa inyo or bibigyan ko po kayo ng guide or i-guide ko po kayo kung paano magpakana ng inyong mga documents. Okay? Kasi po nakaraan nagpakana po ako, medyo nahirapan ako. So isi-share ko po sa inyo kung paano po magpakana. So sa pagpapakana po ng ating mga certification, una po, kailangan po nating dalhin yung ating mga original documents, okay? Kasi po, titingnan po yan dun sa notary office. Pag okay na po, dala-dala nyo na, pumunta po kayo sa inyong mga regional trial court or RTC division kung saan po makikita nyo po yan sa inyong mga munisipyo. So tanungin niyo po kung nagkakana po daw, kung nagkakana po sila ng mga documents. Okay? Kasi hindi po lahat ng munisipyo nagkakana. So ituturo po kayo niyan kung saang RTC po pwede po kayo magpakana. So pagdating ko po doon, tinanong ko po yung RTC division doon kung paano magpakana. So ang unang sinabi nila sa akin ay kailangan ko po daw ipanotary muna yung aking mga documents. So, yun nga po, ipinanotary ko or ipana-certified true copy ko po dun sa isang notary office. So, kailangan nyo po munang tanungin dun sa RTC Division kung saan pwedeng magpa-certified true copy or magpa-notary ng inyong mga documents. Kasi po, hindi po lahat ng notary office ay ina-accept po nila or i-accept man nila, mahirap po kasi dapat pag nag-notary diretso po sa system ng RTC Division, bali mag-a-appear agad yun kasi pag sa iba po na pinanotary nyo yan, hindi agad-agad nag-a-appear sa system ng RTC. Kaya po kailangan kung ano po yung sinadjust at itinuro sa inyo ng RTC, Original Trial Court Division po, doon po kayo magpa-certified true copy and then doon nyo po ipa-notary ang inyong documents. Okay? Ngayon, ituturo po kayo doon and then pagdating po doon, titingnan po yung original copy ng inyong documents. I-verify po yan, titingnan po yan doon. And then, per documents po yon. Ayan, depende, di ko alam kung, depende sa notary kung magkano yun. Kasi sa akin, nasa apat ata po yung uh, ipapanotary ko or ipapacertified true copy, nagbayad ako ng nasa 1.15 ata yun. So, depende po, iwan ko lang po kung magkano po sa inyo. Basta po, kailangan ipa-certified true copy natin yan. And then, ngayon po, pag na-double check na yan po dun sa office, sa notary office, isi-seal po yan, dry seal po yan, tatatakan po yan. And then, wait nyo na lang pong ma-release, ma-verify, and then ma-enter po sa system. Ngayon po, sasabi naman po yan kung anong oras i-release. Madali lang naman po, inabot lang sa akin yung mga 3 hours, nagantay ako bago na-release yung aking pina-notary and then yung pina-certified true copy ko. Ngayon, nung na-release na po, na-dry seal na, bumalik po kayo sa regional trial court and then yun po yung isa-submit nyo. Okay? So, bago nyo po kayo makapag-submit, kailangan nyo po munang magbayad. So, may bayad po yan, 120 po ato or 130. Iwan ko lang po sa inyo. Basta dito sa amin, 100 yung binayaran ko, 120. Through online din po, GCash yung way ko ng pagbayad. Meron naman po silang sa mga window nila, meron silang paraan kung paano magbayad. Ipala nyo na lang yon. Iwan ko lang din sa iba kung online or cash kasi dito online po through GCash ang pagbabayad. Okay? And then, nung nakabayad na po ako, pinakita ko lang yung resibo sa kunya na nakapagbayad na po ako. And then, pinagantay niya po ako ng 4 araw po kasi nagkataon po nung kasi linggo at sabado. Depende po kasi sa judge kung mapipirmahan agad yung inyong mga documents, mas ma-release ng maaga. Kasi ako, nakuha ko siya Lunes na bali pina kana ko siya Thursday, lumabas ang Friday, Saturday, Sunday. Lunes ko na siya nakakuha, okay? And then, kailangan po, bayad na po kayo. And then, dapat po, sabihan nyo po yung, kung kayo po magpapakana and then na-release na po, sabihin nyo po yung sa regional trial court na kailangan nyo po itong ipa-apostil. Dapat po, tanungin nyo kung napasok na po ba sa system yung inyong information. Kasi sa akin, nung ako nagpakana, ilang araw po bago po pumasok, 2 weeks ako nagantay. 2 weeks ako nagantay bago nakapasok yung aking papel sa system ng DFA kasi hindi daw po ma-verify yung attorney na nakapirma doon sa aking kana, kaya nagantay ako sa DFA nung pinapostil ko yun, nag-antay ako ng 2 weeks.
hindi kailangan mo pa pumunta dun sa regional trial court i-verify. Sabi nila okay naman po, napasok na, yun nga lang hindi pa ma-receive ata ng DFA. So ganoon po ang ginawa ko nung ako po nagpaka. Okay?